Magandang araw muli sa ating lahat at welcome po namin kayo sa ating araw-araw na pagpapala at excited po tayo ngayon na tapos na po ang nakaraang Pasko at huling linggo na tayo ng huling buwan ng taong 2023 and excited po tayo na marami pong gagawin ang Panginoon pagpasok ng 2024. Amen. So tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa inyo pong kabutihan sa amin. Samahan niyo po kami ngayon sa araw na to sa pagpapahayag na inyong salita. Magbigay ito ng kalakasan sa bawat pong tagapakinig. Salamat Panginoon sa inyo pong pag-ibig sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. No, so, ang pagpasok po ng taon ay marami po tayong mga ine-expect, hindi po ba, na yung taong 2024 ay higit na magiging mas maganda, mainam, kesa sa taong 2023. So, lahat naman po tayo ay nag-a-aspire ng gano'n. No? So, alam natin na ang Panginoon ganun din. No? Kaya sa 2024 ay maraming mga hinanda ang Panginoon para sa atin. No? So, tayo po ay meditate ng salita ng Panginoon sa Matthew 7 verse 7, sabi dito, "Keep on asking and you will receive what you asked for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking the door and the door will be open to you." No? So yun po yung ating title, Open Doors. So ito po yan, no? Na kapag tayo daw po ay kakatok, pagbubuksan tayo ng pinto, no? Pero hindi po ba nakaka-frustrate din na pag pumunta tayo minsan sa isang bahay, katok na tayo ng katok, ay hindi tayo pinagbubuksan, yung pala wala pong tao sa loob ng bahay, no? So napakahirap po na tayo ay mapunta sa mga ganong sitwasyon. Ano po ang pintuan o ang door ay napakahalaga po yan sa bahagi ng isang bahay, no? Sa structure ng isang bahay, the door is very important. Even in the Bible, no, it is a symbol of opportunity para sa atin. No? Pag nabuksan ang pintuan ito ng pagpapala. No? Yan ang ating laging sinasabi. At ang susi is also a symbol of authority. Ang pintuan po ay mahalaga dahil ito po yung point of entry ng lahat, hindi po ba? At ito rin yung point of exit ng bawat isa. So imaginein po natin ang isang bahay na walang pintuan. Paano kaya ang gagawin natin para tayo pumasok doon? Napakahirap naman po na tayo po ay pumasok at lumabas sa bintana, no? Magnanakaw lang po ang gumagawa ng ganon. Amen ba? So, God opens doors, no? Lagi nating isipin yan sa ating sarili, lalo na pagpasok ng taong 2024. God opens doors for us, no? Ibig sabihin nito, God is opening new opportunities for us, no? New direction for us, no? Yung presence ng Lord ay nandoon sa open door, no? And it's up to us, no? Nasa sa atin na yon kung nagbukas ang Panginoon ng pintuan, nasa sa atin na yon, tayo ba ay lalakad dito o iiwasan lang natin o hindi natin kukunin ang oportunidad na yan o babaliwalain lang natin. No? Sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 12, si Paul po ito na nagsasalita, "When I came to the city of Troas to preach the good news of Christ, the Lord opened a door of opportunity for me." No? So nakita natin na talagang si Lord, siya yung nagbubukas ng pintuan, ng opportunity, no? Na tayo po ay magamit ng Panginoon sa kapahayagan ng salita niya, maka-reach out tayo sa maraming tao, nagbubukas po ng pintuan ang Panginoon. Pero how do we discern, no? Paano ba natin malalaman if God is really opening doors and leading us, no? Ito sa direction na ito o a new season of our lives. Paano nga ba natin malalaman, no? Yung the Lord's sovereign power is opening and closing doors, no? Gustong-gusto ng Panginoon yan, ginagawa niya yan sa atin. And He put an open door before us, no? At kapag ginawa niya yan, no one can shut and no one
can open when He close it naman. No? Nasa Revelations chapter 3, verse 7 po yan. Yan po ang kanyang mensahe sa Church of Philadelphia. No? Alam ng Panginoon yung ating mga gawain. No? So, kapag ang Panginoon, He closes a door for a specific reason, merong kadahilanan kung bakit isinasara niya ang pintuang iyan. No? Maybe we'll be in danger. No? Malalagay tayo sa isang sitwasyon na hindi maganda. Kaya ang Panginoon, hindi niya gustong buksan yan para sa atin. No? Kaya nga lang, sabi nga, not all doors are meant to be open. Ito yung mga pintuan ng kapahamakan sa atin. Yan nga lang, yun nga, sabi ko nga, maraming mga tao na matigas ang ulo, na isinasara na nga ng Panginoon yung door na yan para hindi na mapahamak, ay doon magpipilit na buksan. No? So, ang mahalaga, yung pagtitiwala natin sa Lord, na pag tayo ay hindi na inalaw, para rin yung mga prayers natin ay hindi pa agad sinasagot ng Panginoon. No? Hindi niya agad binubuksan yung pintuan. Kasi unang-una, it could be, we will be put in danger or hindi pa tayo ready. No? Kung ano yung makikita natin doon sa loob na yung pintuan na iyon, nabubuksan. And even if God opens a door of opportunity for us, there can be great challenges still. Hindi naman talagang clear na clear ang cost. No? Talagang meron pa rin na mga challenges na makakaharap tayo. No? Sabi sa 1 Corinthians chapter 16 verse 9, "For a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries." Sabi din niya ni Apostle Paul, no? Nagbukas ng pintuan para sa kanya upang maipahayag ang mabuting balita. Pero hindi nawala yung mga challenges, yung mga pagsubok. No? Kaya dapat daw tayo, we should never be complacent. We should always be focused on God's plan, why that door was open for us. No? Alamin natin bakit binuksan ng Panginoon yung door na yan sa akin. No? We should always be prayerful and be vigilant. No? For we know that the enemy lies there waiting to attack us. No? Nag-aantay din ng kaaway para atakihin tayo, nakawin niya mga blessing na yan, na binigay sa atin ng Panginoon, no? Na hinanda niya sa binuksan niyang pintuan, no? Yung door of prosperity, no? Binuksan ng Lord yan sa atin, yung door of success, yung door of restored relationship, magkakaroon ng pagkakasunduan, pagpapatawad, even yung door of passion in serving God, ibabalik uli ng Panginoon niyang apoy na yan sa ating mga puso, no? Or a door of new direction, kung may mga mission plans bang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, or we can work abroad to be Christ ambassador there, no? But we have to stay alert. Yan ang mahalaga. We have to be diligent in prayers. We have to be combatant always in the Spirit so that the enemy cannot enter that door, no? That God has opened for us, no? For our family, no? Tayo po yung watchman on guard dito. Tayo po yung mga warriors, no? Praying na hindi natin ipapahintulot na what God has opened for us ay mananakaw ng kaaway para sa ating pamilya, para sa ating church, lalo na for our nation, no? We have to be very diligent. In Isaiah 60 verse 11, sabi dito, "Your doors will be opened at all times, they will not be shut day or night, so that the man may come to you with wealth of the nation, with their kings at their heads." So nakita natin dito, blessings will run after us. Yung kayamanan daw ng mga nasyon ay ibibigay sa atin sa binuksang pintuan ng Panginoon. Yan eh, hinahanap ka, hinahabol ka ng pagpapala. Kaya dapat ang binuksan ng Panginoon na pintuan para sa iyo ay bukas din ang puso mo sa Panginoon to serve Him, thank Him, love Him, and share this blessing also to others. Hindi lang yan para sa iyo lang. No? We have to even think of others also. But even when doors seem to be closed for a long time, hindi po ba? May mga pangarap tayo, may mga prayers tayo na
sa tingin natin parang sarado ang pintuan ng langit. Kahit gano'n na tayo katagal na kumakatok upang ito ay pagbuksan, hindi tayo napapagbuksan. But we have to learn to trust God, yung plans ng Lord sa atin. Because God knows what He's doing. Alam ng Lord yun eh. So let us not be discouraged by those closed doors. We might not understand it right now. Siguro hindi natin sana naiintindihan ngayon. Bakit hindi nagbubukas yung pintuang yan na hinihingi ko sa Panginoon? But one day we will understand it. Malalaman natin kung bakit. No? If God wants that door to be open, wala ring forces of darkness na makakapigil dito. If God decides that door to be closed, wala ring forces of evil na makaka-stop dito. God's sovereign power in opening and closing doors for us is truly powerful, that no enemy can withstand it. No? So this 2024, pagpasok ng taon na ito, let us believe God will open divine doors for us. Maraming pintuan para sa atin, no? Na hindi tayo makukulangan. No? Let us pray and let us declare, ano ba itong mga doors na to? Divine doors. Yung doors of blessing, doors of breakthroughs, no? Doors of favor mula sa Lord, promotion, siguro sa work, good health and healing, yan. Mga doors ng passion once again in serving God and compassion for others. No? We declare what the Lord has opened for us. Ideklara natin yan, no? At sambitin natin at paniwalaan natin at alam natin that no enemy can shut that door for us. Amen? So tayo po ay manalangin. Hingin po natin sa Panginoon itong mga doors of blessing na ito na mabuksan sa taong 2024 at sasamahan niya tayo sa maraming victories na ibibigay niya sa atin. Amen? So let us pray. Father, I thank you, Lord, for your goodness, for your mercy. Salamat, Lord, na sa taong 2024, marami po kayong hinanda na mainam at magagandang bagay para po sa amin. Alam po namin, Lord, na kami ay patuloy, Lord God, na magtitiwala, kami mag-aantay, we will be patient in knocking, O God, Lord, because we know the doors will be open for us. Salamat, Panginoon, na kayo po ang Diyos ng aming buhay. Nung kayo po ay kumatok sa aming mga puso, nagbukas po kami para sa inyo. Salamat, kami po'y binigyan ninyo, Lord, ng kaligtasan. Salamat, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, alam ko po na sa oras na ito ay patuloy po tayong kakatok sa pintuan na nire-ready na ng Panginoon para sa atin for 2024. God bless you and a blessed New Year sa bawat isa sa atin.